Paano ka magkakaroon ng kaibigan at mapagkakatiwalaan kung magsisinungaling ka? Tandaan mo, kasinungalingan ang magiging hadlang upang makita mo ang sarili mo. Wala kang mapapala kung iuugnay mo ang sarili mo sa isang bagay na inaakala mong malaki ang kabuluhan para sa'yo at makakatulong sa buhay mo. Huling beses ko na itong sasabihin. Huwag mong hahayaang mabulag ka sa mga kasinungalingan. Ang isang taong hindi magawang tanggapin ang sarili ay nakatakdang mabigo. Unang-una sa lahat, kailangan mong tanggapin ng buo ang tunay mong pagkatao at yung sino ka talaga. Dahil doon, hindi mo na kailangan magsinungaling sa sarili mo at sa ibang tao. Sa iyo o sa akin. Paano ka magkakaroon ng kaibigan? Siguro nga, wala naman talagang perpektong nilalang na nabubuhay ngayon sa mundo. Minsan kung sino pang hindi magkasundo, sila pala ang kailangan magtulungan. Makukuha lang nila ang inaasam nilang tagumpay kung matututunan nilang tulungan ang isa't isa. Gaya na lang ng Izanagi at Izanami. Tingnan mo ako at hanapin mo ang mga bagay na hindi ko nahanap sa sarili ko noon. Pero, huwag mong sabihin na napaka-perpekto ko. Mali ka. Pinatawad mo lang ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo kayang gawin ng mag-isa. May mga bagay na hindi mo kakayanin kung mag-isa ka lang. Kaya nandyan ang mga kaibigan para tumulong. Para wala kang mapalampas sa mga bagay na kaya mong pagtagumpayan. Kung gusto mong malaman kung sino ka talaga, tingnan mo muna mabuti ang iyong sarili. Tanggapin kung sino ka. Nabigo akong gawin yun. Nagsinungaling ako sa lahat. Nagsinungaling ako sa sarili ko at lumayo. さすがですね。この私に冷や汗をかかせるとは。サスケとは二人きりで戦いたい。他の者たちの足止めを頼む。いいでしょう。しかし、ずっと行動を共にしてきたあなたとここで別れるのは寂しいですね。